po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol sa iba't ibang negosyo bukod sa paitloging manok. Para kayo na rin po yung bahalang magkumpara kung ano yung maganda. So unang-una, kapag tayo ay magtatayo ng negosyo, dapat meron po tayong kapital. Maaring in a form of pera, kapag ito ay mga livestock, mangangailangan tayo ng place na kung saan doon natin itatayo yung ating mga poultry or piggery at iba pa. Lahat ng negosyo, kinakailangan ng kapital. Ang kapital na yan ay depende kung paano natin na-acquire. Sa part ko po dati, wala po akong kapital nung nagnegosyo po ako. Zero po yung aking kapital. As in, wala po akong pera. Wala akong tatay na hiningan o nanay na hiniraman ng pera o mga kamag-anak. Mas mahirap po yung magsisimula ka talaga ng ganon na sitwasyon. Sabihin na natin na andito na tayo sa stage na may kapital na tayo, pwede tayong mag-ipon muna. Siyempre, pag tayo ay may trabaho, madali tayong makakaipon ng ating pangkapital. Yung mga iba naman nanghihirap sa kamag-anak, yung iba naman nangungutang, iba-iba rin talaga yung kung paano nagsisimula. Halimbawa, maisipan natin ano ba yung magandang negosyo na pwedeng simulan. Para sa akin, pag tayo ay magnenegosyo, titignan natin kung kikita ba tayo o hindi. Pangalawa, magkano yung puhunan at magkano din yung return niya, yung kikitain natin. Ayan. May mga masarap pong magnegosyo nung malit yung puhunan tapos malaki po yung balik. Kung di man malaki yung balik, at least may kita. Siyempre, kaya nga po tayo magnenegosyo para tayo ay kumita. Hindi tayo para malugi. Halimbawa, ang naiisipan kong negosyo, gusto nyong magtayo ng lechonan. Ayan, may lechon house. Unang-una, tayo ay magrerenta ng pwesto na mapaglalagyan ng ating lechonan. Mas maganda kung dyan lang sa harap ng bahay ninyo para hindi na tayo magrenta, di ba? Maano na natin yung dyan, yung mamimenos na natin yung renta, yung upa. Pangalawa, bibili tayo ng lechonan ng manok. Ang lechonan po ng manok ngayon, yung magandang klase, 95,000 na po dahil gumagawa po ako. Ngayon, kung kayo naman ay syempre low budget dahil nagsisimula pa lang, pwede rin naman kayong mag-start ng yung medyo hindi naman kagandahan pero okay naman yung performance. So siguro merong mga kayo na yung magpapagawa, mga 30 to 40,000 Syempre, andun na tayo sa kumpleto na yung natin, ibang kakailanganing gamit, andun na tayo sa pagdilitsyon na. So, ang gagawin natin, daily, bibili tayo ng manok. Siyempre, kung gusto nyong makamenos, yung mga iba hindi nila alam sa palengke bumibili, pero kung gusto nyo talagang makamenos, makasabay kayo sa presyo ng kumpanya sa mga nagde-dress. Siyempre, bibili kayo sa nag-iikot. Yung mga bumibili sa farm, and then yun yung iniikot naman nilang dinideliver na live. So, kung magkano yung prevailing price sa company, magpapatong lang sila dahil syempre dinideliver nila. So, papatong sila ng mga at least 5 to 7 pesos per kilo ng live weight. So, sa ngayon, ang lechon ata ngayon nasa 220 na ba? 250. And then, ang dress naman ngayon ay nasa 189 sa palengke. So, sabihin na natin, kikita tayo ng 50 pesos per chicken. So, kung gusto mong kumita ng 500 pesos daily, dapat makabenta ka ng 10 lechon manok. At yung 50 pesos na yan, mababawasan pa, baka maging 40 pesos na lang. Depende kung may kukuha ka pa pala ng tauhan mo na maglilechon, di ba? So, pag kumuha ka ng tauhan mo, maswerte ka kung makakuha ka pa ng 300 pesos na sasahudan. Ngayon, ang minimum 452 na ata. 10 benta mo, break even ka pa lang. So, dapat at least makabenta ka ng 20 para may yung 500 pampasahod mo, pakakainin mo pa yun yung another tubo mo sa 10, yun siguro yung kikitain mo kung hindi ka na naman nagrerenta ng pwesto mo. Syempre, kung nagrerenta ka, ibang usapan na naman yun. So, sabihin mo ng 300 pesos,
daily, 9,000 yung renta mo, so may 200 pesos ka pa lang doon sa kinikita mo, nakabebenta mong 20 manok. Problema mo na naman, syempre, yung pambalik mo ng puhunan mo. So, paano mo mababawi yung pinambili mo ng litsunan, etc. Sabihin na natin yung 200, sisave mo yon para sa isang buwan, 6,000. Ayan, hanggang sa mabawi mo yung pinuhunan mo. So, kulang na naman yung target natin na 20. So, dapat pala at least 30. Para kapag 30, yung 10 para sa'yo na yon. Ang sinasabi ko po sa inyo, ang lahat ng negosyo may risk. Unang-una, pag magsisimula ka ng ganyang negosyo, sobrang stress. Bibili ka ng manok, dadating yung manok sa'yo dito sa amin. Pag dito ko gagawin yan, dadating yung manok hating gabi o madaling araw. Then nagdi-deliver yung mga yan, dinadrop off. Dala nila yung 2,000 heads na manok, di-deliver sa akin yung 100 heads. Doon sa kabilang bayan yung 100, doon sa kabilang bayan yung 500. So, mga ganon. Start sila ng alas 9 ng gabi. Matatapos sila ng magbubukang liwayway. Mai-deliver yung manok. So kapag ikaw yung huling nadaanan, nag-aantay ka ng hating gabi, dumating sa'yo alas 4, habulin mo na naman yan na i-dress. Stainless po yan na pang-dress ng manok para hindi tayong nambubunot. Ano na naman pala yun, another dagdag kapital na naman. Alam ko po yung sistema ng pagla-live sale kasi pinasukan ko rin po yan na negosyo dati. Ako po yung nagdi-deliver ng manok. Kung ayaw mo na naman ng ma-stress, kukuha ka na naman ng additional na tao mo para siya yung paparating ng manok, and then sila na rin yung magde-dress, uupahan mo yan. And then pag na-dress na yan, titimplan din nila, tuturuan mo sila ng tamang timpla. Ngayon kung sigurista ka at may alam kang timpla, ayaw mong ipaalam sa kanila, ikaw dapat yung magtitimpla para nakakasigurado ka na yung timpla ng lechon manok mo ay maayos. Hindi siya maaring matabang, hindi rin siya maalat. Kabisado rin po natin yan dahil naikwento ko po sa inyo dati, yan yung unang-una kong negosyo rin, yung paglilechon manok. Marami ring mga masalimuot na may experience mo, pagdadaanan mo pag magtatayo ka ng ganitong negosyo. Pag gusto mo namang mag-alaga ng kambing, sasabihin libre yung damo, pero depende. Kapag marami na yung kambing mo, magsasahod ka na rin ng tao para sila yung manguha ng damo. Ayan, so may upa pa rin yan. Ganon din sa sa baka. Mabuti yung baka, pag tinali mo, pag minimal lang, okay lang. Kahit hindi ka kumuha ng tauhan mo. Pero matagal bago mo siya mabenta. Ayan, pagdating naman sa babuyan ngayon, merong ASF, hindi na ata mawawala yan. Andyan na lang, umiikot-ikot na lang palagi. So kapag tinamaan ka naman ng ASF, pati kapital mo ubos. So pagdating naman sa fish pan, matagal din yung kitaan. Ang presyo pa parang sa baboy din, taas baba. Nasubukan din nating magpahulog ng mga pantalon, damit. Ganon din yung problema kapag ikaw ay nagpautang rin ng pera. Sa umpisa, nagbabayad pa sila. Pero mamaya, tamad na silang magbayad. Ayan, kapag ikaw ay maniningil na. Ang sinasabi ko lang po dito, lahat ng negosyo may risk, wala pong negosyo na madali. Balik naman tayo dito sa topic natin, dito sa ating paitloging manok. Ang pinaka low-key lang nito ay kapag sobrang mura yung itlog. Minsan, lugi pa tayo ng konti. Yung ang small ay 100 piso ang isang tray, 110, 120 ang large. Nasubukan ko po yung ganyang presyo dati, ay kailangan nating mag-adjust. Yan. Sa malalaking farm, nagkakal sila na mahina na yung production para kahit papaano makapagbawas sila ng volume ng itlog. So, ganun po yung kanilang ginagawa. Binebenta nila ng mura yung kanilang itlog para mabenta ito, hindi sila mabulukan. Sa amin, dati-rati nga po, nagre-rely lang talaga kami sa wholesale price. Kapag yung nakikita nyo dyan na pinopost sa Facebook na yung presyo ng ganito sa Batangas, sa Bulacan, noon
masyado kaming nababother. Naku, ang mura na naman ng itlog. Pero nga, gawin po natin na tayo mismo yung magbenta ng produce nating itlog sa mga end user para hindi po tayo maapektuhan ng mga ganyang presyo na pinopost-post sa Facebook na sobrang mura. Ano po? Tignan nyo po kami, talagang legit, certified, magandang sistema. Maganap po talaga kayo ng pwesto nyo kahit dyan lang sa harap ng bahay ninyo para makapag-establish po kayo ng market nyo. Pag nasanay po kasi yung tao, talagang dyan talaga bibili sa inyo. Yung kapag nakapag-establish po tayo ng market, hindi po maapektuhan yung presyo natin. Basta ang importante, isabay po natin yung presyo ng itlog natin sa palengke. Hindi naman talaga sila nagbababa ng presyo. Determinasyon lang talaga yung kailangan natin. Gusto mong mabuhay, gusto mong umasenso, kahit na anong hirap talagang gagawin natin. Yung buhay ng OFW, ang hirap. Number 1 dyan, sabihin na natin, kayang-kaya natin yung trabaho, di ba? Pero ang mahirap talaga dyan, yung mapalayo sa pamilya natin eh. Yung lumalaki yung pamilya mo, yung mga bata. Minsan pa nga dyan, buntis pa lang yung asawa nila. Iniiwan na nila eh. Pagbalik nila, yung bata naglalakad na. Ang hirap po ng ganun. Determinasyon lang. Sa dinaanan ko, grabe. Sobra. Maiiyak ka. Sana nabigyan ko po kayo ng dagdag kaalaman na naman. Konting paliwanag sa ating negosyong pinapasok. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. So, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.